So ayun, good morning sa ating lahat. It's day 2 ng ating project Honda Civic EG Hatchback Rebuild. Last video ay tinanggal natin yung interior parts such as yung front seats, yung front sidings, rear seats, rear sidings, yung carpet, yung center consoles. Then napasama na rin tanggalin yung tailgate, yung back glass, yung wing. Tapos yung isang pinto sa driver side natanggal na rin. At saka yung side skirt. So for today's video, tatanggalin ko itong passenger door. Then ayun, yung ceiling siguro matatanggal ko na kasi natanggal ko na yung tornilyo doon sa may damper ng back glass. So magiging okay na siya. Wala nang sasabit doon sa panel doon sa may ceiling. So ayun, after siguro nitong ceiling na, pwede ko nang i-jack yung sasakyan. Then, ayun, makakapagtanggalan ng rear suspension parts nga. Sabi ko kahapon pa. So, ayun, ganito yung magiging flow ng video for today. So, ayun, samahan nyo ako. Nandito tayo ngayon sa passenger door. Ito kahapon, natanggal ko na yung parang door stopper niya. Then, ang tatanggalin ko na lang dito is yung sa hinge nung pinto. Gagamit ako siya ng 12mm na socket. Tapos, ayun, yun lang naman yun. 4 na bolts yung tatanggalin ko dito sa may bisagra. Tapos, ayun, okay na. Then, itong side skirt tatanggalin ko din para matanggal ko yung fender. Kasi meron tornilyo dun sa may loob ng side skirt, yung fender natin. Okay. Natanggalan natin yung passenger side na pintuan. Next ko na tatanggalin is itong ceiling. Para matanggal tong ceiling, meron dito mga clips sa may banda ng frame ng sasakyan. Then meron ding tornilyuhan dito sa may hawakan ng mga passengers ninyo sa taas. Nasa loob siya nito. I-close up ko mamaya. Ayun. So, ayun. Tatanggalin na natin. At saka pala dito sa may sun visor, meron din siya mga tornilyuhan dito na makakapagpatanggal din ng ceiling. Tatanggalin din tong sun visor. So ayun, nakapagtanggal na tayo ng ceiling at saka ng passenger door. Next natin na gagawin is magja-jack tayo ng sasakyan at maglalagay tayo ng jack stand para mas safe. Then magtuturo na rin ako siguro kung paano magtanggal ng gulong just in case na kailanganin nyo sa daan, maflatan kayo or emergency na sumabog yung gulong nyo. At least may knowledge kayo kung paano yung magpalit ng gulong. Sana makatulong tong video na to. Ayun, I'll try my best na makapagturo ng maayos. Okay, para makapagtanggal tayo ng gulong, ang tools na kakailanganin natin, syempre, yung pangkalas natin, ito. Tapos, jack. Ang first step para makapagtanggal ng gulong, syempre, luluwagan muna natin yung mahigpit na lug nuts natin habang nakababa yung sasakyan. Ayun, then after naman nating maluwagan yung lug nuts, pwede na nating i-jack yung sasakyan. So ayun, after natin maluwagan yung mga lug nuts, pwede na tayo mag-proceed sa next step, which is yung pag-jack ng sasakyan. But before natin gawin yon, please make sure na hindi gagalaw pauna at palikod ng sasakyan. Ang pwede natin gawin is maglalagay tayo ng kalso sa iba pang mga gulong or naka-handbrake. Then before natin i-jack yung sasakyan, i-make sure din natin na alam natin kung saan yung jacking point. Kasi baka mamaya magkamali tayo ng pagjajakan na side ng sasakyan. Meron kasing times na nayuyupi yung running board at
doon na i-expose yung metal, then magkakos na siya ng pagkakalawang, pagkabulok. Ayun. Yung jacking point kasi mas matigas siya compared dun sa lata lang na running board. Ayun, ipapakita ko na lang din dito sa video yung close-up ng jacking point para may reference kayo kung ano ang itsura na jacking point. So after nating makakita yung jacking point, yun, we're good na. Tataasan na natin yung jack. Okay, so once na hindi na nakalapat sa lupa yung gulong, pwede na natin tanggalin yung gulong, syempre. Ayun, this time gagamitan ko na ng power tools para mas mabilis. Then after matanggal yung lug nuts, ayan, hilahin na lang. Then, voila! Okay na, tanggal na yung gulong. Tapos kung magpapalit kayo ng gulong, edi ilalagay nyo na lang yung gulong. Tapos ilalagay yung lug nuts. Pwede siyang hand tighten lang. Then baba yung jack. Tapos pagkababa ng jack, tatanggalin na lang yung jack. Then hihigpitan ulit natin siya habang nakababa sa lupa. Ay, para mas mahigpit yung lug nuts at mas safe siya. Ayun, so ganun lang yung procedure natin sa pagtatanggal ng gulong. And sana natutunan nyo kahit pa paano. Itinuro ko lang yung proper way ng pag-jack ng sasakyan. Kasi yung gagawin ko kasi, maglalagay ako ng jack stand doon sa jacking point. So, i-adjust ko ng konti yung jack. Yung pagjajakan ko, medyo risky lang siya, but wala, ganun talaga. So, ayun, tataas ko na tong sasakyan, then maglalagay tayo ng jack stand. As much as possible, yung pinakang highest point ng jack stand yung gagamitin natin para mas malaki yung space natin sa paggagawa habang nasa ilalim tayo nitong sasakyan. So ayun, update sa ating Honda Civic EG Hatchback rebuild. As you can see, yung sasakyan naka-jack na. Natanggal ko na yung gulong niya sa likod. Then magpo-proceed na tayo sa pagtatanggal ng rear suspension parts. Itong subframe, yung lower control arm, tatanggalin yung shock absorber mount, yung mga bolts dito, then yung camber kit, then yung mga brake lines natin, i-disconnect ko na rin. Tapos yung brake fluid natin, i-drain na din para walang kalat dito sa sahig. So, ayun, samahan nyo ako dito sa pagtatanggal nitong suspension parts. Quick update sa ating Honda Civic EG Hatchback rebuild project. As of now, natanggal ko na yung rear suspension part sa passenger side. As you can see, ito naman,
Yung shock absorber, tanggal na. Then, itong brake drum assembly, lower control arm. Ito yung camber kit. Then, ayun naman yung trailing arm at saka yung handbrake cable. Itong bolts dito sa subframe at saka yung sway bar natanggal na rin. Yung kabila na lang yung isusunod ko para goods na. So, okay na tayo magtanggal ng rear suspension parts sa both sides. Naisip ko lang natanggalin na rin tong exhaust system na to. Kasi, wala, sira na rin naman yung support bracket ng scuff ko sa ilalim. So, madali lang siya. Tsaka wala na rin frame dito sa may... wala na rin siyang nose frame. So, madali lang tanggalin. At wala namang sasagabal na dun sa header at saka dun sa mga pipings. Okay, so quick update lang ulit dito sa ating pinagagagawa. Natanggal ko na yung mga wiring dun sa mga likod na banda ng sasakyan, yung mga nakaklip sa frame. Then nakapagtanggal na rin tayo ng exhaust system. Tapos siguro ngayon ang isusunod ko na tanggalin is itong dashboard, tsaka itong steering wheel, yung stereo, yung evaporator, yung blower ng aircon. Since maraming pa namang oras. Tapos kung kakayanin pa, yung shifter linkage tatanggalin, tsaka itong handbrake. Since yung handbrake naman nakatanggal na yung cable, tsaka pala yung mga release cable ng gas tank at tsaka ng trunk cable, natanggal na rin natin. So ayun, okay na. So ito nga pala yung under dash harness ng sasakyan. And sobrang ang gulo ng wiring niya. Kahit ako pangit ako sa wiring nito. Sana soon maayos ko siya. Then ayun, gusto ko sanang restoration sa mga ganito is yung end-to-end na wiring na. Yung mga walang putol, ganun. Ayun, sobrang dami. Ang sakit sa mata. So ayun, bali natanggal ko yung aircon system sa dashboard, yung evaporator, tsaka yung blower. Then yung under dash harness natin ay medyo na-expose na siya. And siguro lilinisin na lang to. Bali yung mga nagawa natin for today ay medyo madami din. Nakapagtanggal tayo ng rear suspension parts. Tapos natanggal din yung pinto sa passenger side. So, bale, next video, edi tuloy lang natin itong ginagawa natin. Siguro, tomorrow, under dash harness pa rin yung tatanggalin natin. And, kung magiging okay na yung under dash harness bukas, makakapagbaklas na tayo ng front suspensions. And yung, siguro makakapagbaba na rin tayo ng engine. So, bale, yun, thank you sa pagsama sa akin sa pag-rebuild nitong sasakyan na to. And, yun na po muna for today. And I'll see you sa susunod na video. Peace!